yan, isang like at isang subscribe. Basta inauta dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang sa baba. Yun na nga mga kababayan, dito sa video na to, medyo special ang ating episode na to dahil lang naging panauhin ng mga banateros itong si Congressman Lebiste. Pero bago yan, panoorin muna natin ng naging interview nitong si Franz Castro dyan sa Bilyonaryo News Channel. Panoorin muna natin ito mga kababayan. Oh. Game! Yung tipong ang kapal ng mukha mo na angasan itong si VP Sara, ngayon pala ang kaso mo ay kidnapping. Dito sa video na to, hindi mabigkas-bigkas netong si Franz Castro nung tinanong siya dyan sa interview niya dyan sa The Spokes kung ano ang naging kaso niya. Pero bago ulit. So anong kaso sa inyo? Other forms of child abuse. Yabang-yabang mo, di ba? Kapal ng mukha mo banatan si VP Sara. Ngayon pala meron kang kasong child abuse, walang eh ano ba mang ginagawa sa laya nito? Dapat nakakulong na itong bakulaw na to eh. Pambira, dapat nakakulong na to si Franz Castro. Nasa laya pa to. So anong kaso sa inyo? Other forms of child abuse. RA 769. Pinalakad daw namin sa dilim yung mga bata. Na umuulan, ganun daw. Ang nagsampa ng kaso, ang gobyerno, specifically sino? Anong ahensya? DSWD doon sa lugar. Tsaka yung DSWD nag-file ng kaso sa inyo? Yes. Doon sa lugar. Sinungaling. Ang problema dito, di mo mabanggit na yung mga magulang ng mga bata nagsumbong sa DSWD. Kaya DSWD ang nagkaso sa inyo. Oh, pero yung mga magulang ang nag-initiate, nakasuhan kayo. Nagsumbong yung mga bata doon sa kanilang mga magulang at dumulog sila sa DSWD para kasuhan kayo. Anong gobyerno? Yung mga magulang ng bata. Na di umanong kinidnap mo. Ay, di ba? Na di umanong ginawan mo ng masama. Walang niya kayo, oo. Kung saan nyo kasi pinagdadala yung mga bata. Yung mga bata, alam ng mga magulang, nag-aaral. Sineseminar nyo kung paano umakyat sa bundok, mag-hiking. Nung tinanong siya, anong kaso niya, di niya mabanggit yung child abuse. Yun. Direct question lang. Do you think this is a legal problem or a political problem on your part? Sa amin, political problem yon. So that time. Yung nangyari dito kay Chantal, ano ba yon? Political problem ba yon o legal problem? Hoy, aktivista sa Amerika yon. Pambira nagpunta sa Pilipinas, umakyat sa bundok, nung natiklo, nagtago sa buta. Yan ang problema sa inyo mga komunista kayo eh, di ba? Pagka natitiklo na kayo, kung saan kayo nagsusuot, para kayo mga daga. Kaya itong si Franz Castro, naku, pagka ika nga natapos na yung kaso nito, yung talagang nadesisyonan na yung kaso nito kasi nakaapila pa ho sa ano yan eh. Court of Appeals, kung di tayo nagkakamali. Pagka yun nadesisyonan, walang yaka, kalaboso ka. Walang piyansa yun. Talagang, huwag kang mag-alala, dadalawin naman kita, Franz. Dadalawin kita. Kala mo ha, dadalawin kita ng pusit. Yung gusto mo yun? So alam naman natin yung naging papel namin ng makabayan doon. Kamatayan kanyo. Makabayan, baka kamatayan. Lahat ng sumasali sa inyo, para kayo may curse. Para kayo mga may sumpa. Pagka yung mga kabataan sumama sa inyo, nasisira ang buhay. Anak ng tukwa, alam na magulang nag-aaral, ngayon pala namumundok na. Maya-maya magkakaengkwentro, makikita nila yung mga anak nilang tipong pinalaki mo sa sa bisig mo yung bata eh. Ayaw mong madapuan ng lamok, ayaw mong magkasakit, ayaw mong sipunin, di ba? Ayaw magkasakit. Hinalagaan mo mula baby hanggang sa nag-aral ng elementarya hanggang magkolehiyo. Tapos isasama ng mga kaibigan nila, mag-hiking sila. Ngayon sasabihin nila, hindi daw sila konektado dun sa grupo ng mga siraulo. Yung talaga, Franz, oo. Doon sa, about doon sa budget, sa confidential funds, yung mga posisyon namin sa ginagawa ng Duterte administration. Yun. Ang issue dito, Madam, Duterte administration, talagang naparalisa ang galaw ng mga makakaliwang grupo. Kaya galit na galit kayo kay Digong. Yun lang naman yun. Sa aminin nyo man sa hindi, yun talagang dahilan. Di ba? Ang galit nyo kay Tatay Digong dahil hindi kayo nakakana noong panahon niya. Hindi kayo nakaporma. Talagang itong mga to, nasira. Nakilala ho itong mga na to, ika nga nabulgar sa sambayan ng Pilipino kung gaano ka walang prinsipyo ang pinaglalaban itong mga to. Walang ideolohiya, puro pera. Yan ho ang makabayan. Kung tawagin nila sarili ng mga makabayan, pero hindi ho, makapera yung mga yan. Sa House of Representatives,
19 Congress, narinig nyo, sandamukal na kapalpakan, sandamukal na kakurakutan at kabalbalan ang ginagawa ni Martin Romualdez. Nasaan ang makabayan? Ayun. Naging kamatayan na lang. Walang to. Ito na, lipat tayo dito kay dito kay Ngagba. Interview ho niya ito kahapon. Ay, nung isang araw, interview ho niya ito nung isang araw. Na kung saan habang nagpapa-interview ho siya sa media, nakikita niyo ho ba itong dalawang, itong dalawang unggoy na to? Yung nasa likod niya, di ba? Yung tipong dito makikita, napaka-weak ng presidente. Habang nagsasalita ka, yung mga tauhan mo, nagdadaldalan sa gilid. Di ba? Nagkukwentuhan. Ano naman pinag-uusapan? Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. Okay. Nandito ngayon tayo sa San Francisco, Quezon City, San Francisco High School. Ayan yan si kamukha ni Ay de las Alas at itong si Bulol, ito si Vince Tison. Di ko alam anong pinag-uusapan nila, magdi-date ba tayo mamaya, ganon. Dahil kung maalala ninyo, ito yung nasunog at kailangan nating baguhin. Ngunit ang itatayo natin na bagong school building dito ay Substandard, ganon, substandard. Hindi na kayo naawa sa mga bata. they will, instead of, what was it, 12 classrooms? 12 classrooms, magiging 36 classrooms. Nung na-realize niya na nagdadaldalan pala yung dalawa, tinatanong niya tong si Vince eh. Tatanungin niya ho itong si Vince Dizon dito eh, tatanungin niya. They will, instead of, what was it, Nagdadaldalan yung dalawa, sira ulo. Ano to ka? Uy, nagpapapress ko yung presidente yung sinto-sinto. Ano to ka? Magpakita naman kayo ng konting respeto, mamaya na kayo magchismisan dalawa nitong si Joy Belmonte. Yan. Oh. Asang tama talaga nitong simbahan. Ganyan kahina tong leader na to. Nakatingin pa sa inyo tong si Libiste, natatawa na si Libiste sa inyo. 12 classrooms, magiging 36 classrooms. At napakiusapan natin Patamo-tamo si Vince, nagmukha na naman tanga ang amo ko. ang SM na magtayo din ng 24 classrooms. Kaya ito na Pakiusap na lang, anak ng tawa, ang dami nang ninanakaw dyan sa flood control, sa budget ng pamahalaan, sa DPWH. Tapos pupunta ka sa mga pribadong sektor, makikiusap ka. Lakas talaga ng tama mo, Brad. at ito na yung construction para sa Mapag-iusapan daw ang SM para magtayo. Ano mag-iusapan? May pera, nangungulekta kayo ng buwis. Di ba, nangungutang kayo tapos papakiusapan nyo itong mga pribadong individual na to para magtayo ng classroom. Ano bang sininghot mo na naman? Ha? mga bagong classroom na gagawin ng public works para sa DepEd. And ang schedule nito, matatapos ito by the beginning of the next school year sa June. Pwede nang gamitin ito. Kasama dito sa ating pinuntahan, yung ating pag-coordinate between PhilHealth. Pagka natapos yan wala tayong problema diyan, di ba? Anuhin ka namin, papalakpakan ka namin, di ba? Saludo kami diyan. Okay ang ginagawa mo na yan. Pero yung inspectionin mo, anak ng toka, publicity stunt na lang yan. Kasi wala kang nagagawa sa pamahalaan mo. Mantakin mo, hindi pa nalagyan, hindi pa nabuhusan yung mga poste, nagbibida-bida ka na dyan. Okay lang sana kung meron ng upuan at mga pisara yung mga silid-aralan. Ang problema, poste pa lang at baka lang nakalatag, bumibida ka na. Kakatapos pa lang ng groundbreaking, umi-epal ka na. Ano ba naman yan? Di ka ba nahihiya? Ako nahihiya sa'yo Kung nandyan na, di ba, okay, nandiyan, may plug pole na, magpa-plug ceremony na, unang pasok ng mga estudyante dito sa bagong building na kung saan pinagawa ng mga bangag sa Malacanang, yan. Galing naman sa pera ng sambayanan, doon ka magpabida. Pero ganyang wala pang poste pa lang yung mga para kasi Raulo. Health at saka DepEd para sa YAKAP program. Kung nakita niyo yung dinaanan natin, meron nga nagbibigay ng mga form. Pati na yung mga magulang, rene-register na rin sa PhilHealth. So, para, City of QC is the city is also, they have also, it really is a cooperative effort between the local government and the national government. It seems to be working well. So, yun, patuloy natin i-encourage yung YAKAP program for students. But we also, as I said, we're registering also the teachers, the parents, all of the personnel around here, the entire community. So, we'll look forward to the completion of this by the beginning of the next school year. All right? Yun, next school year. Tapos yung panga mo, ayusin mo lang. Diba? Para talagang solidong-solidong datingan, di ba? Ito mga kababayan, pasadaan na rin natin ito. Yung reaksyon ng dalawang bata, caught on cam. Yay! Daming pumalakpak. Panoorin na. Mga kababayan talaga natin sa social media. Naka-magnifying glass itong si Marcos Jr. sa kanila. Lahat na lang ang problema, pagka sinto-sinto ka, Brad, babantayan ka talaga.
Sabi ko naman, magbabati lang ako para naman para mabigyan natin ng sigla ang ating mga atleta. Matutuloy ba? Kahit na Nasa yung sigaw? Sinungaling talaga to. Pati ba naman ang sound effect? Dinadaya nyo. Hindi akma yung sound effect doon sa reaksyon ng mga nanonood dito sa may saltik na to. Ang bihira, oo. Paano ka ba naman walang saltik? Sabihin mo, magbe-20 pesos ang bigas. Di papasok ang ICC. Walang impeachment. Ha? Mahiya naman kayo. Lahat ng ginagawa mo, Brad, palsipikado. Tapos, maglalabas kayo ng video dyan sa RTBM, merong nagsisigawan at palakpakan, pero yung crowd, hindi ganon ang tunog. Iba yung tunog ng mga nanonood dun sa sound effect na lumalabas sa mga speaker. matutuloy ba? Ha? Paano to pagka kayo ba nga sabi ko naman, Ibang klase. magbabati Ibang klase, Brad, pati mga bata, alam na nila karakas mo. Di mo na maitatago ang katotohanan, ika nga, siya ka talagang bangag. lang ako para naman para mabigyan natin ng sigla ang ating mga atleta. Matutuloy ba? Kahit na Ba't wala kami naririnig na nagsisigawan, nagpapalakpakan, wala kami nakikita. matutuloy Binubudol mo na naman kami, walang yakang bangag. Budol-budol talaga tong Marcos Jr. na to. Di ba? Yan, harapang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Oh, ba? Ha? tutuloy oh. Paano to pagka Anong problema? Matutuloy. O, dito tayo. Di pa to tayo dito kay Congressman Lian Libiste ha. Eto, matindi ho ito mga kababayan. Siyempre, pagka ang sumalansan, Banateros, sigurado, garantisado, talagang solidong-solido ho yan mga kababayan. Panoorin ho natin ha. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng interview na nila, dahil di ho natin tatapusin yan para higa nga mapuntahan naman ang ating mga kababayan kung saan nangyayari yung mga ganyang klaseng interview. Punta lang ho kayo kung gusto nyo ho talaga mapanood yung kabuuan ng video na yan, dahil sinasabi ko na ho sa inyo, di ho natin tatapusin dito yan. Punta ho kayo sa Sunshine Broadcast YouTube channel. Diyan ho talaga nangyayari ang mga malupitang interview. Punta lang ho kayo dyan mga kababayan. Tuloy na ho natin to. King! At ang lumalabas pala, lahat ng mga proyekto sa aking distrito ay lutong bidding at substandard. At Biddingan. dapat ngayong 2026, wala nang lutong bidding o korupsyon sa DPWH ng unang distrito ng Batangas. Kaya kayang-kayang gawin naman po basta yung congressman ay hindi kukuha sa mga kontraktor. Isa ba sa motivation mo kung nung tumakbo ka ngayong nung nakaraang eleksyon is nung nakita mong katiwalian ng 19th Congress? I can say that my initial reason is I saw the underdevelopment of the mostly agricultural first district of Batangas. Malapit lang sa Maynila pero konti lang ang industriya at akala ko ang government infrastructure tulad ng DPWH ang makakatulong para sa pag-unlad ng aking distrito. Pero nalaman ko nung ako'y bagong halal na para makakuha pala ng budget para sa aking distrito, kailangan ang mga taga-DPWH ay pipili ng certain contractor. At lumalabas, wala palang bidding sa buong DPWH. Kaya bagong halal pa lang ako, nakapasok ako sa ganitong mga discussions which led me to learn more about how it works in DPWH. Pero hindi pa ako ganitong ka-exposed sa gravity of the corruption until I actually ended up in Congress and learned more about it. So, you're saying na yung iyong mga nakikita ngayon is just the tip of the iceberg? Opo, yung nakikita ng publiko is the tip of the iceberg. Pero I think kahit na hindi naman binubulgar yung mga detalye, nasa imagination na rin ng publiko na ang buong gobyerno ay may mga traces of corruption. Pero ang actually advice ko sa gobyerno, maging transparent lang tayo. Kasi pag may itinatago tayo, the public will only assume the worst. Kaya nga yung approval ratings ng gobyerno napakababa na ngayon. Ironically, kung ilabas na lang ng gobyerno lahat ng nakatagong impormasyon ngayon, baka mas tataas pa ang tiwala ng publiko. Kung napag-usapan na rin naman natin yung mga files at yung mga expose mo, no? Marami kasi tayo na nakikita ng mga comments ng ating mga kababayan. Ito lang galing sa kanila na nakita na natin yan. Dati marami nang bumatikos pero pagdating sa dulo, tumiklop naman. How about you, Kong? Ito ba ilalaban mo hanggang sa dulo? Hanggat mapanagot yung tunay na mastermind, yung tunay na pinuno ng pagnanakaw na ito? Yung first leverage para hindi magbigay ng trouble ang isang congressman, yung tinatawagang incentives Yeah. sa mga kongresista. Pero ako hindi tumatanggap ng aking sweldo, MOOE o bonus. Yes. Kaya kahit na hindi ako bigyan ng bonus, ay hindi ko naman kukunin. Pero tungkol naman sa budget para sa mga distrito, mabuti naman po at hindi naapektuhan pa ang aking distrito. At sa tingin ko dahil nanonood ang publiko ngayon,
sa alokasyon ng national budget, kung sakali may, for example, use of political leverage Yes. on withholding the budgets of congressional districts, then the government will really be criticized for that. And I hope that this heightened public awareness of how budget has in the past been used as a political weapon will ensure that it will not be used as a political weapon for any political activities this 2026. Kaya ang sagot ko po sa inyong tanong, I believe that in general, public awareness should support people in government to speak out more freely. Secondly, the fact that I do not have any need to benefit financially from my position means that there is less leverage on me. And also, it also helps na wala naman akong vulnerability in terms of past career in politics. Kasi baka ang dahilan na yung iba, tahimik na lang ngayon, dahil gagamitin ang kanilang past as a leverage on them kung sila po ay magsasalita. Pero I guess ang problema ng mga binabangga ko ngayon ay masasabi ko po ito, wala silang maibato sa akin. Yes. Kaya Kumbaga, fresh na fresh yung bata ang in some respects din pinaka makakapag-damage sa mga binabangga. Ayun, malinaw. Ito kung may nabanggit ka siya kanina. Malinaw o malinaw. Yun ho talaga yun mga kababayan. Wala ho silang maibato dito kay Congressman Libiste. Malinis ho yung bata. Hindi ho kagaya ng ibang mga congressman dyan. Hindi nila pwedeng gawin. Ginagawa ni Kong Lian. Anak ng toka. For the longest time, mga asawa nila, anak nila naging congressman, tatay nila tumatanggap ng MOOE. Wala ho silang moral ascendancy na tumayo-tayo at magsalita-salita dyan sa House of Representatives, mag-expose ng kabantutan na nangyayari dyan. Gayong yung mga anak nila na naging congressman, asawa, tatay, nanay, di ba? Kamag-anak na naging congressman, tumanggap ng MOOE, tumanggap ng pakimkim dito kay Tambaluslos, talaga wala ho kayong mukhang mahiharap sa inyong mga kasamahan dyan. Tatayo ko dyan, sabihin mo, hindi pwede yan, ganito ganyan, anak ng tawa, baka sipain ka pa nila Walang nga ka, lakas mo ang kumuha ng MOOE, tapos ganyan. Na nasabi niya, walang benefits sa'yo. Okay? Simulan na natin dito yung alam kong ibabato sa'yo. Ito yung normal na ginagawa doon sa mga naglalabas ng baho, doon sa mga, syempre, tatamaan ito. At yung iba rito nga, nagsisimula nang nadidinig ko na. Una, sasabihin nila, yan si Kong na yan, ano yan, may plano yan sa national position on 2028. Kaya kinukuha niyan Galing din yung yan. gaso. Coach Oli, magaling. Magaling yan si Coach Oli. Siya sa mga pinapanood nating political vlogger. Magaling. Palakpakan natin, Coach Oli. Mahusay. So-called Duterte votes. Sila ang sinasabi nila, Coach Yeah. Oli, magre-retire na nanay niyan. Yan Oo, yan ang papalit. Meron ding sinasabi na may handler yan. Ayan, nagpapalaki lang yan ng pangalan. May sumusuporta dyan sa likod. Kaya ganyan yan. So anong masasabi niyo doon? Actually, yung nagsasabi na yung actions ko ay driven by political calculation are disproven by the fact na kung tanungin mo yung mga political experts, mali nga yung ginagawa ko. Kasi marami akong mga binabangga na nagiging kaaway ko na baka will come back to bite me pagdating ng election. Pero sa akin, ang importante, lumabas yung katotohanan, bahala na po sino yung matatamaan kahit na it's actually in the conventional wisdom not a good politics to make so any enemies. Kasi yung mga pinaka-successful nga sa mga election minsan yung mga playing safe Pero ang ibang mga hinahangaan ko sa politika, yung mga nagpapakita ng courage kahit na minsan it's not easy to have a lot of enemies. On the point of motives, I think that my life will be so much more peaceful kung tahimik na lang ako tulad ng mga ibang nasa kongreso. Pero the truth is, while it's difficult to make enemies, it's also feels good pag makita mo naman na sumusuporta ang publiko sa ginagawa mo. At Palakpakan muna natin itong si Congressman Lian Libiste, ha? Huwag na natin gamitin yung Ligarda. Hindi tayo dyan, walang dating yung Ligarda na yan. Doon tayo sa Libiste, parang do political clan din naman yung mga Libiste. Wala tayong lusot Libiste, Ligarda, parang ito lang siguro. Ika nga, fresh air, breath of fresh air itong si Congressman Libiste. Pagdating sa mga dynasty, kasama din naman sa dynasty yan si Congressman Libiste. Pero isa siya, parang siyang Duterte, no? Yung tipong
kung yung Agos papunta dito, ito lahat alinalang ho yan ng mga magnanakaw, mga kurakot, mga siraulo, mga bangag sa pamahalaan, kinukontra ho nila yung Agos. Walang problema kahit mahirapan kami lumangoy, basta ito ang tama, di ba? Kukontrahin namin yung kalakaran, kukontrahin namin kung ano yung mga nakasanayan, di ba? Kaya palakpakan ho natin itong si Congressman Lian. Saludo ha, saludo. Kung may benefits man para dyan, well, I would like to just think that what matters is nakakatulong ka sa ginagawa mo. At muli, ang iniisip ko lang is if I can be useful in whatever I do, and if doing so is good or bad, we don't know. It can even be bad. But I just want to be useful and not just be a waste of another seat in Congress, not doing anything for my 3 years in Congress. Kung may tanong ako, papapatuloy ko lang yung tanong niya kanina sa'yo na may plano ka bang tumakbo sa mas mataas sa national yung this coming 2028? May plano ka Naintindihan ba? nyo, Kong. By the way, linawin ko lang, yung mami ko, 2022 na halal. At pwede pang tumakbo ulit sa 2028. Kaya hindi okay, totoo at least yung fact na dahil magre-retiro yung nanay ko. Kaya ako nag-iingay ngayon. So no plan sa national position. Well, that's my first response. My second response is, palagi ko din kinakausap yung nanay ko na dapat sila sa Senado ay maging mas aktibo sa kanilang ginagawa. Pero kaya sila siguro din successful sa kanilang careers kasi nakita nila na there's a benefit to be measured in what they do. So there's pros and cons. But I'm saying that because I do have disagreements in terms of approach with my mom. At siguro, again, thinking about what should be done, kung hindi nangyayari yung mga nakikita kong dapat mangyari, for example, sa Senado, kakausapin ko yung mom ko. Ano bang dapat mangyari na lang. Pero sa ngayon, I can really say that I do not have a political calculation behind what I do in terms of the long term kasi ang gusto ko lang naman magawa is to be as useful and make as much impact as I can at each step and take it one step at a time. Tama. Tuloy ko lang kasi nabanggit may meron kayo minsan disagreements ng yung mother mo. Ito bang patungkol dito sa files? Pabor ba siya doon sa ginagawa mo o gusto niya itong ginagawa mo? Kaya ko nga po nabanggit na the traditional wisdom is actually mali yung ginagawa ko kasi halos lahat lumabas na nga po ng mga nasa 19th Congress ay tagged as proponents ng mga DPWH projects. Kaya nagkaroon na ako ng maraming kaaway. At sila ay hindi tumatawag sa akin kasi papangalanan ko sila kung tatawagin nila ako, possibly. Tumatawag na lang sila sa aking ina. Kaya actually, pag nadi-discuss ko ito sa ibang mga interviews, at this point, nagiging medyo emotional ako kasi ikinalulungkot ko nga po na maraming pressure sa akin through my mom na tumahimik tungkol dito. Pero hindi ko naman po sinusundan yung aking ina. Which is also, I think, why they shouldn't take it against my mom yung ginagawa ko kasi nakikita naman po nila na independent ako sa kanya. Pero ang explanation ko lang po is there is a lot of pressure and we do disagree on this, but nonetheless, itinutuloy ko po ang aking ginagawa. Para sa akin kung bihira yung ganyan kagaya nyo nila Garhaga, ikaw, bihira yung ganyan sa Congress. Sana mas marami pang kagaya nyo. Kasi ako matanda na ako, mas matanda pa ako sa'yo, pero ngayon lang ako nakakita ng congressman na nakakatakaw. Mas nakakabata. Real talk, Pero real actually, I would like to salute the approach of my colleague, Congressman Barzaga. Pero ibang-iba yung approach namin. Si Congressman Barzaga, all out siya. Opo, ako po, mas May strategy. ina-calculate ko muna the best approach. At kaya din ko po ito binabanggit kasi hinihingi ko din yung patience ng ating mga kasamahan. Minsan, kung for example, nagtatanong sila bakit hindi ko pa ginagawa ang isang bagay, lahat naman po ay nakaplano naman. At I think pag mangyari na po lahat, makikita naman na may deliberate reason for why I do what I do. Sana bago matapos yung show natin, kahit isil lang ng mayroon kang mailabas dito na bago. Oo, di ba? Meron siyang na bago na pangalanan ng isang mataas na nasa Congress. Alam niyo ho ba mga kababayan, yung pagbangga nitong si Congressman Lian dito kay
kay Congressman Garjola ay napakalaking bagay ho nun mga kababayan. Kasi isa ho si Garjola sa mga malapit kay Marcos Jr. At kalaunan, ito, ano ko lang naman ho ito, teorya ko lang naman. Kalaunan, yung mga ilinalabas na yan, itong si Congressman Leviste, magiging, magiging basihan para ika nga talaga magkaroon ng malalimang investigasyon dito sa mga congressman na to na kilalang malapit dito kay Martin Romualdez. Siguro ngayong mga panahon na to, hindi pa tayo nakakakita ng ganung katinding mga galaw kaugnay din sa mga ilinalabas na pangalan itong si Congressman Leviste. Marahil ganun na suma, pero sa mga susunod na panahon, atin hong nakikita na lahat ng sinasabi nitong si Congressman Leviste iimbestigahan, no? At mapag-uusapan talaga kung talagang ano ba ang katotohanan sa mga ilinabas na yan itong si Kong Leviste. Pwede. Paring RJ. Kung natawag kasi ng pansin sa akin yung paggaling ka ng yung sa Nasugbo. Ang dami niyo pong tarpaulin doon. And syempre bilang isang mamamayan, naisip ko, ito gastos na naman, pera na naman ng gobyerno to. And sinabi mo sa iyong interview from I think Jessica Soho na hindi ka tumatanggap ng hindi mo kinukuha yung MOOE mo. So which is ito yung operational budget ng congressman na from 10 billion pumalo siya ng I think 17 billion. Can you explain about this? Actually, yung sa Nasugbo, saan ka ba? GMA. I mean, Yes, nag-ano kami doon nagsiswimming. Nakita ko yung kahabaan. Tapos nandun yung opisina nyo, di ba? Hindi alam ng mga taga ibang distrito, alam naman to ng mga taga Batangas. Private property yun. Kaya nga, yung parang aso karera, tama. Opo. So, may ongoing investment ako doon sa property na may mga tarpaulins ko. Opo. Pero ang reason nga na interest ako sa development ng aking distrito is because yung investments ko nandoon at matagal ko nang nakikita na ang lapit lang sa Maynila, ang daming mga dumadaan ng mga turista at iba pang mga industry sa area na yun pero kulang ng development at gustong-gusto ko na makita in my lifetime na mag-develop ang Western Batangas. Now, on your second question about the MOOE. Yes, yung MOOE. Sabi mo hindi ka nagbe-benefit. So hindi mo tinatanggap. Actually, ako nga yung pinakalugi sa Kongreso. Kasi yung personal funds ko, ang ginagamit ko para sa lahat ng aking district activities. Kasama din yung pinamigay ko na Noche Buena Pax sa bawat pamilya sa aking distrito. Nagbigay po ako in 2024. Tapos kahit na walang election, nagbigay din po ako ulit para sa bawat pamilya in 2025. Meron din akong program to give allowances to students at iba pang mga educational assistance. Lahat po ito ay mula sa aking personal na contribution dahil I'm very fortunate na I'm 32. I sold my company when I'm 30. And part of why I entered politics was because I had this so much privileges that I didn't know how I can spend in my life, if not to share it with other people. And parang unbelievable ito para sa iba kasi nag-start ka ng business 20 kung hindi ako nagkakamali. Pero parang very rare sa Pilipinas na ang mga yumayaman ay nagiging pilantropo. Pero sa US, pati sa Europe, maraming lalo na mga naging batang entrepreneur na nung binenta nilang kumpanya nila or nag-retire parang si Bill Gates o ngayon si Mark Zuckerberg, pinamimigay nila ang kanilang mga bilyones sa mga foundations. At dito sa Asia, hindi pa lang siya mas common, pero for the same reason that in the West, ginagawa po ito ng iba. Kaya inanunsyo ko naman na po na inilipat ko na rin ng malaking bahagi ng aking shares sa isang foundation na magbibigay ng perpetual na source of support para sa aking chosen initiative for education and disaster relief. This is all from my personal funds and it's because I've been so fortunate naman to benefit from my business in my life that the least I can do is to share it with others. Itong mga pilantropo na sinasabi mo, they never entered politics. Why did you enter politics? Pwede ka naman daw tumulong. Even nagagawa mo ng tumulong nung wala ka sa politika, then why enter politics? Actually, marami naman mga pilantropo din like si Mike Bloomberg na pumasok sa politika o si Elon Musk nakikialam ngayon sa politika. Actually, ang idol ko, si Elon, kasi yung advocacy niya is to lower government spending. At maraming na siyang mga bureaucracia sa US na gusto niyang buwagin. At hindi lang siya panagtagumpay kasi napakatindi ang resistance pag gusto mong buwagin ng bureaucracia. Pero ang napansin ko kasi, maraming mga negosyante na kahit na tayong mga hindi kasing laki nila, gustong maging kasing laki at matagumpay na negosyante katulad nila. Pero yung mga matagumpay naman na negosyante, nababoard din sa kanilang buhay. Gusto naman nila makialam sa politika. Kaya marami din mga nakikialam sa mga political parties dito sa Pilipinas na mga negosyante. So it's really a natural reaction, I think, because in the end of the day, the means to everyone wants to make a difference in their lifetime, and to make a difference, it's not enough to be in the private sector alone. It also involves the public
sector, of course. And in my case, wala naman sa plano ko nung 2024 na pumasok sa politika. Pero naisip ko in the middle part of the year, kaya not according to plan, I saw an opportunity and I did it. And I guess that's how I make a lot of decisions sometimes. It's to be responsive to the opportunities that I see. Just like how I said a while ago, itong DPWH, hindi ko naman po na-realize initially na ganitong kagrabe. Pero when there's an opportunity, you go for it, and who knows ano pa yung mga susunod pang mga makikita nating mga opportunities. Kaya namin tinatanong to Kong kasi gusto natin pakita sa mga nanonood yung kredibilidad ni Leandro Leviste. Maraming nagsasabi na kapag ikaw pumasok sa politika, dapat nagda-divest ka na sa mga businesses mo. Dahil baka pwedeng gamitin yung iyong posisyon para sa iyong mga negosyo. Maprotektahan ito kasi karamihan sa mga nakikita natin sa mga congressman, may mga in-expose na sila yung congressman tapos sila din yung contractor. Diba? Tapos may construction company. Nagkakaroon ngayon ng conflict of interest. Ano masasabi niyo dyan? Kaya nga ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro, ako'y malayang magsalita. Kung ano, maldinan ko lang yung operational budget ng congressman is 10 billion. So, nabanggit mo rin yun na tumaas siya ng 17 billion. And ano to, per year to, tama? Tapos nakakatanggap ang mga congressman, not liquidated to eh. Hindi to parang ito yung mga bagay na hindi kailangan di-audit. Kung may resibo ka o depende sa'yo kung magbibigay ka ng resibo. Ito is 58 million per congressman. Ito yung per day. Tama po ba? Per year. Per year. Ay, per year. Ang Sorry. sagot kanila tungkol dyan, mas mababa nga sa 2026 kaysa sa 2025 eh. Kung 27 billion yung total budget ng Congress, of which 18 billion is the 2026. It was 6 billion higher pa in 2025. And ang public reaction ay tungkol sa 2 million per congressman. Pero sinabi mo nga 58 million yung total. Yes. At yun actually yung question ko. Hindi kung tunay ba na may 2 million. Kasi sinabi na nga ni Deputy Speaker Puno, may 2 million. Ang question ko, saan napupunta yung natitira sa 58 million? Kasi hindi pa ito sinasagot ng Kongreso. May 58 million per congressman talaga. Baka 10 million dyan, nasa kuryente, tubig, bond paper, ibang mga operating expenses ng Kongreso. Tapos meron tayong na-account na 20 million para sa ating mga office budgets, kasama dyan yung mga break bonus. Yeah. Pero yung natitira, meron kasing mga confidential, literally nakalagay sa breakdown, confidential fund sa breakdown ng Congress. Pero dapat pala natin malaman saan napupunta. Meron din other miscellaneous expenses at kasama dito ang professional services na pambayad sa mga consultants ng Kongreso. Meron akong mga nakausap ng mga consultants na nagsabi sila po ay binabayaran ng cash, kaya walang listahan. At dapat talagang i-declare ng Kongreso sino ang lahat ng mga consultants na ito. At meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost nila sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. At ang lumalabas, ang kalahati ng mysterious MOOE fund na ito ay maaaring napupunta sa social media activities at baka yung mga paboritong mga influencers natin sa Facebook na nagtatanggol para sa Kongreso at sa budget ng Kongreso ay pinupondohan pala ng budget ng Kongreso. Nabanggit niyo ba yung nakabayong yung binibigay sa kanila or naka-paper bag? Opo, yung iba. Mismo nagsabi sa akin na sila po ay binabayad ng cash sa supot o backpack. Sana all. Ay, ano ko, mabalikan ko lang. Di ba Sana ikaw din, all. may MOOE. Pero sabi mo hindi mo kinukuha yon. So, saan nagagaling talagang pera mo yung pinambabayad o pinangpapasahod mo sa mga tao mo? Opo. At maliit lang yung binibigay ng Kongreso kumpara sa Iba. halaga ng Noche Buena para sa lahat ng mga pamilya sa aking distrito. Kaya yun nga yung sinasabi ko na walang ma-withhold na budget ang Kongreso sa akin kasi kahit na hindi ako bigyan, hindi ko naman kinukuha at mas malaki naman ang ginagastos ko. Hindi ka talaga nila masusuhulan, ano? Kasi yun ang nangyayari sa ibang Congress eh. Parang congressman, sinusuhulan sila kaya nananahimik. Opo. Kasi kung anong reason, ba't hindi mo tinatanggap? Samantalang tinatanggap naman nila. And ikaw, kung halimbawa tatanggapin mo naman yung MOE mo, alam naman ng tao mapupunta sa tama dahil matuwid ka. Pwede mo Kasi namang sa tingin ko, isubukan. baka balang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Okay. So napag-usapan na rin naman natin yan.
Kasi base doon sa pinag-uusapan natin, marami talaga na tumatanggap ng mga congressmen. So ngayon, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino kong, magtitiwala ka pa ba sa Kongreso? Well, karamihan naman ng mga Pilipino ay nagtitiwala sa kanilang kongresista. At I think that has to still be reconciled. But perhaps in the coming election, many members of Congress will need to explain some more because many of these revelations are only coming more recently. But I think that Congress as an institution has a very low trust rating. Now. So that answers your question that maybe only 20% of the public approves Talaga, yes. of Congress as an institution. And that's why I find it funny that many people are defending the budget of Congress as if they think that it will change the public's perception. I think the best way to defend Congress is not through words but through action. Yes. And to just show the public where the money is going. Tama. Ito nga, napaka-unfair, no? Katulad lang sinasabi mo, ikaw, kumukontra ka sa katiwalian, kumukontra ka sa mga nakawan sa gobyerno, samantalang itong iba, alam naman nila na may nangyayaring hindi maganda sa gobyerno. So, alam ko ito, suntok sa buwan ito eh. Kasi kailangan mo munang mapatunayan na kasabwat sila sa pagnanakaw bago mo sila maparusahan. Pero, in the future, naiisip mo ba, alam mo, suntok sa buwan ito, pero magagawan kaya natin ng paraan para ma-sanction itong mga trabahador ng gobyerno na nananahimik, na obvious na may nangyayaring katiwalian o nakawan sa gobyerno? Baka wala na po matitira. Pero ang maganda ding development ngayon, marami din mga rank and file na nagbibigay na rin ng impormasyon. Yes. Kaya I'm very thankful to the people that send me messages on Facebook or my email. And yun din po ay isa sa mga sources ng aking mga inilalabas, yung mga whistleblowers na nagbibigay ng impormasyon. Kaya hindi naman yung buong gobyerno ay walang konsyensya. May mga tao na nagtatrabaho sa mga government offices na nakikita nila yung mga masamang ginagawa at humahanap po sila ng mga ways to report what they see. Yung nabanggit mo yung baka wala nang matitira. Hindi, siyempre meron matitiro dyan. Meron dyan, for sure. No? Pero dun sa, focus tayo dun sa lower house, sa mga congressmen. Ilang kayang porsyento? More or less lang ha, hindi naman natin pwedeng ma-eksakto yan eh. Meron pa bang kalahati dyan ng matino? 10%, 20%, 30%? May mga congressman kahit na matagal nang nasa Congress na talagang hindi ito matanggap ng kickback. Dahil I of course hear it from them. I also hear it from people in their districts and I believe them. Pero I guess they also are not confrontational to stop the actions happening in their district engineering offices. Parang hindi lang nila papakialaman yung corruption. Kaya yung nangyayari, yung mga district engineering office staff ng DPWH ang kumukuha ng porsyento sa mga proyekto. Dahil, syempre, yung kausap naman ng contractor at yung mga nagbabayad sa contractor ay yung DPWH office. Depende lang sa kanila kung may i-remit nila sa congressman. Kaya ako natanong kung ilang porsyento kasi para makita natin gano'n na ba kalalim talaga ang problema natin dun sa sistema. Pero ang point ko is actually, sa buong bansa, meron talagang kickback sa DPWH. The question lang is kung sa ilang mga distrito, may mga hindi nagre-remit sa congressman. Pero hindi pwedeng i-deny na may kickback sa lahat ng mga opisina ng DPWH sa buong bansa. At ang proof dyan, yung testimony mismo ni dating Yusek Roberto Bernardo. Pero in terms of in Congress, I guess there are many also who are not partaking in that themselves. But I think the problem for the whole flood control investigation is when you implicate a few members of Congress who have dealings with many members of Congress, talagang maraming mga madadawit dyan. And I am very curious to see in the next few weeks how they will file charges on a few who have dealings with many. And if eventually it will either mean that many will have to be involved or they will have to make some reason why not is it everyone safe to say na itong ghost projects, itong flood control projects anomaly, it started on the 19th Congress? Ang sinasabi naman ay hindi pa ako napanganak at corruption ng DPWH, di ba? At ang difference lang was the amount. Nung araw, di ba, 70 million per congressman, 200 million per senator. Eh ngayon, baka times 20 ng mga halaga na yan. At ang nangyayari lang, lumaki yung buong government budget. Nung baka 2016, 1 trillion lang ang GAA. Tapos baka by 2022 naging 4 trillion ba? Pero umabot na sa 6.7 trillion ngayong 2026. At as a percentage of GDP, it went from 14% to now 22 or 23%. And the solution, I think, is just to lower government spending. But as long as
there is no strong public pushback to it. The temptation is for whoever is making the budget to make the budget as big as possible, because I guess you want to maximize what you can while you're in the position. Okay, so these are the 10 top government agencies with biggest allocation in 2026. Department of Education, Department of Public Works and Highway, Department of Health, at et cetera. Do you agree? Is this fair para sa inyo, or Yes, the ano masasabi nito sa budget? budgets are publicly disclosed naman. And in 2025, the DPWH actually exceeded the DepEd, if I'm not mistaken. In 2024, well, even more so, kasi that's only the programmed appropriation. Meron yes. pang unprogrammed appropriation. By the way, this is one thing na dapat mabuksan pa in the coming weeks. Yung pinaka-worst na katiwalaan sa DPWH ay hindi pa na bubuksan. Kasi yung unprogrammed appropriation na nanggaling sa PhilHealth funds ay napunta majority sa flood control. Ang natitira naman sa iba pang mga dubious projects. Kahit sa sarili kong distrito, meron din mga projects na ito. At yung mga programmed appropriation, ang Congress ang nag-select ng projects. At may mga paliwanag, requested sila by the local government units. Ang congressman ay identified as the proponent for many of the projects. Pero yung unprogrammed appropriation, it's already a fact that galing yan sa PhilHealth Fund. It was so important to divert the PhilHealth and the PDIC to fund these projects. Pero hindi pa nabubuksan ano yung 214 billion pesos of DPWH projects that were funded by unprogrammed appropriation. At ang lumalabas nga po, majority was flood control and almost all of it is substandard. At ang tanong, sino ang pumili ng 214 billion pesos of DPWH projects that had to be funded from unprogrammed appropriation? So I think that would be one of the biggest things that na bubuksan pa sa mga susunod na mga linggo. Ayun. So, ang problema talaga natin, unprogram, doon talaga nanggagaling yung ano eh. Kung bakit ito nagiging tambayan ng mga korrupt na politiko, yung unprogram fund. Kasi ito, unliquidated ito eh. Kung baga, they can spend it anytime they want lang na, ano lang eh, kung baga, ano ba, certification lang? Ito yun, di ba? Similar siya sa programmed, except yung program dumaan sa Kongreso. Yung unprogrammed, executive yung pumili. Yes. At kinuha pa yung PhilHealth at yung PDIC para pondohan ito. Yes. Kaya yung hindi ko pa nakita na itinanong, yung 214 billion na yan, bakit napaka-importante yung mga proyektong yan na kinuha pa yung ganung pondo para dito at hindi pa nabuksan, ano yung 214 billion na yan? Ayun. Ang lumalabas, karamihan po ay flood control. So itong 2026 GAA, no? For 2 consecutive na budget natin, pinakamataas ang DPWH, which is, sabi sa batas, dapat pinakamataas ang education sector. I think DepEd mas mataas na sa 2026 kaysa sa DPWH. Yes. But 2024 and 2025, it was actually DPWH. in-expose yan ni Congressman Arnie Teves before na mas mataas ang budget ng DPWH. 2 consecutive 24 and 25. In 26, mas mataas na ang budget ng Department of Education sa programmed programmed tawag dito, appropriations ba tawag dito. So sa mga unprogrammed, makikita ba natin dun sa mga unprogrammed appropriations nila na parang lumalabas kalahati eh, yung agwat ng... Tinigilan na rin yung unprogrammed DPWH projects kahit sa 2025 eh. Nung nagalit ang publiko tungkol sa unprogrammed in the late part of 2024, sa 2025 tinigil na. And itong 2026 sa na budget, 2026, I think wala nang unprogrammed funded by DPWH. Pero yung 2024 na unprogrammed ay ongoing pa. So, this is a little bit technical already, pero yung isang pinananawagan ko ay sana kung tunay na gusto nating tigilan ng korupsyon, dapat yung mga proyekto na proven na funded by corruption and involved in corruption ay ikansela. Pero despite all of the investigations on certain projects, hindi pa nga kinansela ang mga ongoing projects na ito. So wala pa. May mga nagsasabi baka dahil binayaran na ang mga proyektong ito. So ito, dapat may nagbabanday dito eh. Pero itong Senate kasi, may napanood akong balita na parang walang nag-pick up eh. Pero napanood ko ito one time na yung Senate daw ay hindi na nila itatouch. Hindi sila makikialam sa budget, ipapaubayan nila sa executive, no? At magtatayo daw sila ng parang oversight committee. So, ito ba yung makakatulong kung sila-sila lang naman gagawa tulad ng ICI? Sila-sila din lang gumawa. Alam ba, sinasabi nga ng publiko na sila ang may kagagawan pero sila rin mag-iimbestiga. So, is it right para sa inyo, Kong? Oo. Depende kung sinong ilagay nila sa oversight committee. Ang mangyayari nito, sila-sila din naman ang maglalagay kung ng mga tao doon sa oversight committee. Opo. I think kung sincere ang desire for oversight, dapat halo-halo. At pati yung mga
nasa minority or nasa opposition ay ilagay din sa oversight committee. Pwede. Para, para kahit may question, itong mga nasa opposition, ay meron silang representative doon. Kaya lang, ang problema ko bakit hindi makikialam yung Senate sa budgeting? Kung halimbawa, may nakikita silang katiwalian, I think they will be in the oversight committee naman din. Both houses will be there. Pero yeah, dapat pati yung minority Mayroon din, ay dapat. meron din representation sa oversight committee. I see. Kung yung DPWH, tinanggal daw nila yung mga flood control projects, pero nagdagdag naman sila from the original budget na 16 billion, nagdagdag sila ng 17 billion para sa farm to market road. Parang nabanggit nyo rin before na panibagong flood control scandal or scam na naman to. Ayun. Opo, yung farm to market roads, well known to be a source of corruption dahil mahirap din na i-audit ang mga kanyang klaseng mga proyekto na nasa bukid na baka dahil maliit, hindi siya kasing nababantayan. At sa aking distrito, kulang na kulang ang alokasyon ng farm to market roads, pero inalok ako ni Congressman Garjola ng farm to market roads basta siya ang pipili ng contractor. Kaya ako nagreklamo din tungkol sa farm to market roads kasi alam ko na hindi naman equitable din ang distribution niyan, at kung may discretion, may temptation na yung nag-allocate, ibebenta na lang niya sa contractor yung alokasyon. Pero yung mas malaking halaga ay nasa asphalt overlay. At ang ipinagmalaki ng DPWH nung Nobyembre, ang sinabi nilang pinakamalaking reforma na gagawin nila ay ang pagbaba ng presyo ng mga construction materials by up to 50%. Ang pinakamalaking ibinaba ay nasa presyo ng asfalto by up to 67% pa nga. Pero nung Disyembre ay Gusto ibinalik mo ibalik, yes. sa dating presyo. In the end, I think binawasan ng konti. Parang sa aking distrito, nagsulat ako sa Committee on Accounts, Appropriations, kung pwedeng ibaba ng 25 to 30% ang presyo ng mga road projects in general, yung mga asphalt projects by 50%. Pero kahit na nagsulat ako na ibaba ang presyo ng mga proyekto sa aking distrito, in-apply pa yung mas mataas na mga presyo dahil baka ayaw nila na may isang distrito na may mababa kumpara sa iba. Pero ang own estimate of DPWH shows that the asphalt projects are on average 100% overpriced. And for us to then approve the budget with those prices, na ang sinabi nila, kung hindi natin naaprubahan, baka babagsak ang ekonomiya. Hindi yun totoo. Unang-una, dahil yung recomputed prices ay based on market, based on their estimates, based on private sector din naman. At kung masyadong mababa, edi iparibid mo at that point sa mas mataas na presyo. Pero very